Hello mga kabayan, this is MJ, your OFW vlogger here in Hong Kong mga kabayan. Welcome and welcome back to my channel. Ang topic po natin ngayon is update lang po ito sa aking stocks and of course sa aking new MP2 account. So for sure mga kabayan, marami na sa inyo nakakalam patungkol dito sa MP2. Yung MP2 ko mga kabayan ay magmamature na siya. Magmamature na siya next year, February 2, 2027. So ilang months na lang, ano ngayon? July ngayon. July, August, September, October, November, December, January, February, 7 months. 7 months na lang, magmamature na ang aking MP2. Ngayon, chinek ko siya kanina. Alam niyo mga kabayan, meron lang akong pinagsisihan ng konti dito sa aking MP2 kasi hindi ko siya sineryoso before. Nung inopen ko yung aking MP2, parang ano lang, wala akong ibang iniisip masyado, wala akong masyadong goal talaga, at hindi pa ganun ka-hype yung MP2 before. So, wala lang, nakita ko lang siya, tapos sabi ko, ay mukhang okay to sige, try natin. And then, hindi ko siya sineryoso. Tapos, yung mga nilalagay ko pa dati is mga 500 lang a month, tapos mayroong time na 1,000 lang, ganyan. So, but most of the time, 500 lang talaga every month. So, konti lang talaga siya. Tapos, nag-start ako na seryosohin itong aking MP2, mga late of 2025 na, siguro mga September 2025. Kasabay sila ng Dragonfly. Nung September, around September, nag-open din kasi ako ng Dragonfly account ko. So, dun ko na naisip na naalala pala yung tungkol sa aking MP2. Tapos, nung chinek ko, buti na lang naalala ko pa yung mga account number, mga password, ganyan. Buti na lang talaga. Nung chinek ko, may ano pala talaga siya, totoo pala talaga siya. Meron siyang, nandun makikita mo yung kabuuan ng pera mo, tapos makikita mo rin dun yung ilan na yung tinubo ng pera mo dun sa dividends, ganyan. Nung nakita ko siya, sabi ko, ay seryosohin ko kaya to, ganyan. At that time, naalala ko, siguro ang total na nalagay ko sa aking MP2 is mga nasa 15K lang. Tapos, sabi ko, seryosohin ko na kaya to. Tapos yun, after noong September 2025, mga September, October, dun na nag-start na every time na naglalagay ako ng MP2 account ko, mga nasa 3,000, 4,000, hanggang nung chinek ko na siya ngayon, nasa 40 plus thousand na siya, 42,000. So, mag-e-end na siya sa February 2, 2027. So, I'm expecting na meron ako makukuha around 60K. Pasensya na po, medyo sinipon po kasi ako ngayon. Bali yung remaining months, mag-ano na ako noon, daragdagan ko ang aking ilalagay sa aking MP2. So from 3,000, gagawin ko siyang 5,000 for the next 6 months para umabot siya at least 60K or 65K ang makukuha ko pagka-mature talaga ng aking MP2 this coming February 2, 2027. Good thing lang din mga kabayan kasi next year bala ko umuwi. Siguro around March or April ako umuwi. And I'm not sure. Kasi sa pag-uwi kong yon, meron din akong kailangan na asikasuhin. Napaka-importante talaga ng asikasuhin ko. Tsaka isa pa, next year din kasi matatapos na yung kontrata ko dito sa amo ko dito sa Hong Kong. Mga September matatapos na, so I need to do something. Hindi ko alam kung i-renew nila ako or ano ba. At tsaka may naisip din kasi akong ibang gagawin. Kasi 12 years na rin kasi ako dito sa amo ko, so I need to do something for a change. Pero hindi ko pa siya pwedeng sabihin sa inyo kasi baka hindi magkatotoo. Kasi pag masyado ka madaldal, hindi na tuloy magkakatotoo yung mga binabalak mo, diba? Kaya hindi ko muna pwedeng sabihin. But let's see. Sa aking Dragonfly account naman mga kabayan, meron akong upcoming dividends na matatanggap galing sa RFM. Last na siguro mga kailan ba yun? Basta July, first week of July, bumili ako ng dalawang stock, RFM tsaka MREIT. So, yung RFM kasi, dali-dali ko siyang binili. Kasi yung RFM, yung ex-dividend date niya is siguro parang July 5 yata yun. And then, yung dividend date na kung saan magbibigay sila is July 31. So, kailangan kong bilhin yung stocks na yun before ex-dividend date. Kaya yun yung binili ko na stocks recently, kasabay ng MREIT. So, yun, may matatanggap ako this coming July 31 na dividends from RFM. And then, ang bala ko is, ang isusunod ko naman na bibilhin na stock is CREIT. So, yung CREIT na yan yung pinaka-last na stocks na bibilhin ko for my Dragonfly account.
para makapag-focus na ako sa aking MP2. After nyan, sa crit na yan, this katapusan ng July, pagkatapos nyan is mag-focus na ako sa aking MP2. And then, kaka-open ko nga lang pala ng MP2, pangalawang account ng MP2, pero hindi ko pa siya nilagyan ng pera. So, nag-open lang ako ng account. And then, kasi bilang paghahanda yon by next year. So, ayan mga kabayan, yan po ang update sa aking portfolio, sa aking Dragonfly portfolio. So, meron na po akong 11 stocks. And then, pasunod na po yung crit, which is pang 12 stock ko po. And then, yung MP2, magmamature na siya next year, February 2, 2027. So, hopefully, madagdagan natin na madagdagan ang ating malagay doon para lumaki naman ng konti yung ating MP2 pera. Mga kabayan, sayang talaga hindi ko siya sineryoso before. Kaya naman kayo, kung nag-isip kayo na mag-open ng MP2 account, itodo nyo na. Huwag nyong pabayaan. Kasi sinisigurado ko sa hindi kayo magsisisi. Maganda talaga ang MP2. And then, yung aking second MP2 account na hindi ko pa nalagyan ng pera, bala ko noon is around October, tsaka ako maglalagay ng pera doon. Para panghanda ba by next year. Kahit 1,000 lang muna, hindi na muna masyadong malaki, 500 or 1,000 na muna, basta may mailagay lang ako sa second account ko para makapag-roll na siya. So ayan mga kabayan, thank you so much for watching. Para sa ating mga kababayan dyan, mag-MP2 na rin kayo. And of course, try Dragonfly if you are into stocks. But try nyo ang Dragonfly, sobrang dali lang po talaga siyang gawin. Hindi ka mahihirapan, kaya nga ginawa ko to kasi hindi ako nahihirapan. So ayan mga kabayan, thank you so much for watching. See you in our next vlog. Bye.